matagal. Parang 5 minutes tong kanta. Kaya high school ako bago I see the beauty of it. Kasi parang gagawa ka Gusto ng ko naman gagawa ng yes, kaso master. nararamdaman ko na parang ayaw na niya. Hi, ako si Jiro. Chillin' with the best local talents from the ground up right here on air. Tara, makipagkwentuhan at kilalanin natin ang mga storya ng ating mga ipinagmamalaking personalidad sa larangan ng sining. From the roots to the hustle and how it grows. This is Homegrown. Tandaan ko, bass drummer ako nun. Drummer natin. Hindi mo may express. Tapos ako, makulit ako sa bahay. Parang gusto ko lang nagrarap. Your home, their stories on air. Exclusively on 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio, saya lang. March 20, 2026, araw po ng Biyernes. Kumusta mga ka-Destiny? And it's now 3:30. Bali. Di alas 3. Alas 5 na po pala ng hapon. Yan. 5:33 on the clock. Happy Friday mga ka-Destiny. Happy Friday. Happy Friday. And welcome sa ating programang Homegrown People. This is your home, their stories on air. At ako po ulit ang inyong mga kasama. My name is Jiro, your one and only rapper DJ in the town. At syempre, meron na bang episode? I think wala pa tayong episode na dumating for Homegrown na wala tayong kasama. Oo, medyo nagkaroon lang ng kulit nung ang ating naging guest is si Tito Carl, kung natatandaan nyo. Ayan, isa din sa ating mga radio DJs dito. But right now, yun na nga, as you all can see, nagkaroon tayo ng post and we announced that we are gonna have another artists coming here at the show, ladies and gentlemen. Itong dalawang ito, actually, supposedly, banda silang kasama, pero dahil yun nga, maraming gigs itong bandang ito, especially yung, ganun din yung mga bandmates nila. So, ayun, medyo hindi natin sila makakasama. But buti na lang, ang dalawang front persons ng ang bandang ito, actually, sa kanila galing yung pangalan, ang kasama natin ngayong araw. It's gonna be exciting kasi nung una nating inimbitahan, ang duo na ito ay isa lang din yung naka-attend. Kung matatandaan nyo, nakasama na natin yung isa sa kanila. But the thing is, yung isa pa kasi is somebody na marami na ring pagkakataon na napasama sa mga podcast. Actually, isa na siyang a rising personality pagdating sa maraming bagay sa music, sa fashion, social media personality na itong kasama natin. And ayun, magkasama na nating makakasama. So without further ado, para hindi na tayo nagtatanungan kung sino sila, ladies and gents, I have here on the show, our very own from Lucena City, Jolo and Manel. Hello. What's up? Finally, kasama na natin si Manel, Jolo. Kaya nga eh. Welcome, boss. Welcome. Welcome sa Homegrown, Jolo and Manel. Kumusta kayo ngayong araw? Okay naman, sobrang excited ako. Actually, nakailang tulog talaga ako, Gio. Okay, tell us about Para dito that. kasi talagang isa to sa mga inaabangan ko. Actually, feeling ko nga nag-reach out ako sa'yo kasi parang gusto kong mag-guest dito sa iyong That's segment. true. And I've been looking forward since that time. Kaso yun na nga, gaano ka ba ka-busy ngayon, Manel? Ngayon kasi nag-stay ako ngayon sa Manila and meron akong work sa Manila. So, kapag talaga may mga ganito, mas better kung halimbawa medyo a week before para magawa ko ng itinerary pagbalik ng Mai-schedule yan, mai-singit sa schedule. Jolo, para naman sa'yo pare, kumusta magkaroon ng isang kapatid na ganito ka-busy? Ay, ano naman, syempre, grateful. Grateful May eh, ganyang kapatid na nag-hustle. Kumbaga, may ginagawang brand. Yun, so... Actually, wala, that's something na... Nakaka-proud siguro. Pero imagine, alam ko, feeling ko din medyo meron din siyang struggle na pag busy din yung isa since banda nga kami, di ba, Jolo and That's Manel. true, that's so, true. minsan talaga may mga times na hindi ako makakarating dun sa gig, lalo na pag sobrang biglaan siya or kung ano man. So, minsan, feeling ko yun yung nagiging struggle nila. Lalo na dilemma ni Jolo dahil paano magiging Jolo and Manel kung wala yung si Manel. di ba? Jolo That's true. lang. Jolo and lang eh. Actually, before we jump into a lot of things, actually sobrang dami na agad nating
Sobrang madami na ako nakikitang masarap pag-usapan. But right now, para lang sa mga taong una pa lang mapapanood at makikilala si Jolo and Manel, how would you describe your duo to them? Okay na. So, kami is a rap sibling duo. So, magkapatid kami na mahilig sa music. So, ang pinakang core lang talaga namin ay as a family na mahilig kumanta. At mag-cover ng mga songs. Ganun lang kami siguro kung i-describe ko. And, na-develop na lang or na-improve na lang nung nagkaroon ng mga taong nakikinig sa amin. So, naging kinareer na lang din namin na maging Jolo and Manel beyond as a family. Ganon. That's actually pretty cute kasi dito sa atin, madaming artists dito sa atin. Pero kayo lang yung magkapatid na magkasama sa stage, sa banda. O parang meron akong alam na magkapatid sila pero they are both musicians. Kung matatanda si Lalo tsaka yung kapatid niya. Si Lalo, kapatid namin niya, si Lalo. Nagkakaroon sila ng I think meron din silang performance na magkasama sila yung magkapatid. Pero si Hans tsaka si Lalo, pero you guys are both front persons kayo parehas. How is it like to work with your bunso at ikaw naman with your ate in stage? Sa totoo lang, parang advantage siya pag magkapatid kayo. Kasi naturally, meron na talaga kayong connection. So, mahalaga kasi pag nasa banda kayo, parang mahalaga yung connection, lalo na pag music. Iba yung nagiging chemistry nyo pag parehas kayo ng, alam mo yun, ng ginagawa. At the same time nga, pag nasa stage, iba yung fire pag pinapanood siya ng tao. Iba din yung fire namin together, like nakakahanap kami ng comfort within the... Syempre, pag kumakanta ka sa maraming tao, nandun yung anxiety mo, kakabahan so, pag nagtinginan ka. kayo, So, medyo dumadali, hindi ka masyado kakabahan. Mm. Kasi, Oo. okay, banat, parang... parang minsan Nad may ka mga, kami, silent tinginan kami na, parang dahil kilala namin yung personality ng isa't isa, parang meron kaming low-key yabangan sa mga tingin na pag kumakanta kami. Ay, ito, hindi nito memoryado to. May connection talaga eh. Pwede no? ko saluhin to sa part na to. Yeah. So kahit hindi That's nyo cool. pag-usapan din, kasi ang kaibahan pagka hindi kayo magkapatid or wala kayong connection sa music or basta lang nakanta kayo. Ang mahirap doon kasi pag nagkakapaan kayo ng energy. Siyempre, pag nasa stage ka na, Connections is meron dyang- very important. Yes, no? at meron dyan yung parang, ang tawag doon, yung rush ba? Anong tawag doon sa, nararush yung pakiramdam? Adrenaline. Yes, Oo. adrenaline. So, hindi mo alam kung napapalakas yung boses mo. Sobrang excited ka bang magbitaw ng mga salita. Pero pag meron kang comfort na nandun sa stage din at paras kayo ng ginagawa, Mas magkapatid parang pa. magkapatid pa, naturally, parang nagbe-blend in yung, yung parang energy nyo. Kahit di nyo na lang pag-usapan, gano'n. Plus, kumbaga, at saka pwede kang maging prangka. Kung hindi maganda. Halimbawa, sa practice, hindi maganda yan. Huwag mong gawin yan. So, hindi nakaka-offend kasi para sa ikagaganda naman yung comment. Kasi pag hindi mo naman siya kapatid or ka-family, pero syempre, depende pa rin sa banda. Possible na ma-offend or baka Masamain Oo, or kung samain. ano man. Yun. Actually, Yun that's siguro yung advantage. isa nga sa pinaka-interesting about you two eh. Yun na nga, dahil magkapatid kayo. So, kagaya ng sinasabi ni Jolo, it's okay, bawa, ate, parang ano ka dito. Uy, Jolo, parang hindi to okay. Hindi ba kayo nangangamba na baka hindi na to umatad sa susunod na ano Now, I wanna ask this, kasi I think hindi din naman kayo magiging ganun ka-komportable pagdating sa stage. Kung hindi niyo siya naranasan as a sibling without the music, kumbaga sa bahay. Yeah. How are you like kapag ka nasa bahay naman? Ano yung klaseng bonding yung meron sa inyo? Kailan kayo natigil sa pag-aaway as a sister and brother? Di ba mga ganun parte? Tell us the story. How you guys Alright. grow old? So, sa amin kasi talaga, sa household namin, mahilig kami mag-videoke. Talaga. Kahit may boss ka man or wala, bata pa lang kami talagang sinanay na kami mag-videoke talaga. So, syempre nauso yung YouTube, ganyan. Nauso yung mga social media. So, nung nagkaroon ng social media, nagkaroon ka ng chance na makakita ng iba't ibang klase ng music. So, ayun, na-discover ni Jolly yung rap.
Ako naman, nag-start kasi ako nung parang diva-diva. Ano yung mga pang amateur, yung Oh, ganyan. Okay, so kantahan singing talaga. Siya Oo. So, So sa bahay, maingay. maingay sa bahay. So, ito naman si Jolo, mahilig, nagulat na lang ako, nag-rap siya. So, rap-rap siya, ganyan-ganyan. Pero dati nakakairita pa kasi sobrang ingay. Pagkagising mo ng umaga. Nag-rap na siya. Nag-rap na agad. Bababad na Natatandaan ko pagigising ka. sinabi ni Jolly yun. Diba? Before. Minsan, pag mumulat ako, sasabihan ko siya, hinaan mo naman yung music mo, lakas, nag-rap ka, sigaw-sigaw ka pa dyan. So, hanggang sa na-realize ko na meron kami na, pwede rin palang gamitin, no? Pwedeng gamitin sa, sa ibang level ng, ng music career. So, hanggang sa naisip ko na, na si Jolo ay pwede pala kami mag-tandem together. Oo. Chorus ako, rap siya. Yun. Ayun. So, basically, ayun siya. Sa bahay ni Kuya. Ayan, Direk Cedric, malakas daw yung ano mo, naririnig ka namin. Oo, totoo. Oo. Actually, that's very true. Kasi kitang-kita ng tao yon. Isa yun sa napapansin ng tao kaagad kasi madalang yung dalawang vokalista eh. Pero kapag ganun, may ganyang klase ng connections, as one kayo eh. 'Di ba? Yung ganung dating. I think ganun din sa lahat ng banda eh. Kahit sa musicians, yung relationship ng musicians pagdating sa bandmates, it's very important I think na meron kayong ganung klase ng connections para ang nangyayari every time that you guys perform, as one talaga kayo, And then, sobrang naging advantage lang siguro dahil nga magkapatid kayo na sa bahay pa lang napapractice nyo na yung connections nyo. Now, I wanna go back a little bit. Kasi si Manel, ayan, kontesera nung anong bata. Bata Oo. pa lang, yes. Tapos, nagulat ka na lang na si Jolo is into rap. Doon siya napunta kasi siyempre, may impluwensya palagi yung mga kapatid na nakikita mo kung ikaw mas bata. Kasi ako, racism talaga no? Andun talaga yung vibe ng songs. Kasi ngayon, sobrang dami ng subgenres ng hip-hop eh. Actually, merong iba, though nag-work naman talaga siya, yung paababawan. Pero nag-click siya eh. Kahit hindi ganoon kalalalim yung references. Pero, when it comes to you, you're into that. Kumbaga, lyricism talaga dahil sa influences like Looney, ibang klase magsulat yan. Especially Ron Henley. Yup. Ibang klase to may triple meaning si Ron Henley. Oo, ang galing niya. Sobra. So, those were your influences. Yup. Mm. Yun yung mga influence. Ilang taon ka nun, pare? Ilang taon ka nun? Siguro elementary, siguro 13, 12. 13 years old. Oo, parang 13 years old simula ng 13 years old. na nagagalit si ate mo dahil ang ingay mo tuwing Oo, umaga. yun. Kasi nag-rap siya. Ako doon, nagrarap lang ako. Ikaw naman, Manel, how did you find rap? Kailan dumating yung point na okay, si yung kapatid mo dahil kahit nung una medyo na naiinis ka na ang ingi-ingay niya. Kailan dumating yung point na na-appreciate mo na din yung rap music? Yeah, so sa akin, sa pinaka-honest talaga, meron akong ex na mahilig sa flip top. So naging siya, tawag doon, yung battle MC sa local league natin dito sa Quezon Province. So, yun, nang nag-a-attend ako para masuportahan siya, na kita-kita ko lang na parang mayroong potential dito yung kapatid ko. Parang ganun lang. Tapos hanggang sa na-appreciate ko din talaga yung kung paano siya magsulat nun, kung paano niya binibuild yung mga lyrics niya para sa competition ng, yun nga, sa battle. So, parang, yun, kasi ako naman, wala naman talaga akong specific genre. Kung tatanungin niya ako ngayon, ano ba ang genre mo? Ang sagot ko lagi ay lahat, kahit ano. So, Music, Genre ko music. as Basta long music. as masarap siya sa tenga, masarap siya sa puso, okay siya pakinggan. Kahit nga hindi okay pakinggan, music pa rin yan. As long as alam mo sa sarili mo gumagawa ka ng art, para sa akin, art pa rin yun eh. So, sobrang madali lang akong maka-appreciate ng mga bagay-bagay. So, yun nga, nung nakita ko yung scene ng rap, ng hip-hop dito sa Quezon Province, dun ko na-appreciate lalo na okay, pwede pa lang ganitong way ng pagkanta. Kasi ako, ang alam ko lang dati, ang kakantahin ko lang yung isang lahi, yung iingatan. Kayo mga pang amateur. So, dun ko na laman na pwede pala ako mag-cover ng ibang songs. So, hanggang sa naririnig ko si Jolo na lagi siya nagharap sa bahay, di ba? So, ngayon, nung na-open na ako dun sa rap battle, nasa nakikinig ko si Jolo mag-rap, tapos, yung mga pinapakinggan pa nito, yung may mga chorus yun nga, sila Sig Figas, ganyan, Ron Henley.
So, dahil ako naman, madali nga maka-appreciate, sinasabayan ko yung chorus nung nirarap niya dahil pakiramdam ko naman, kaya ko namang magsabay-sabay sa flow ba. Mm. So, yun, from there, dun ko masalong na-appreciate yung hip-hop music. So, yun na, from simula dun, hanggang sa nagtitrip-trip kami ni Jolo na mag-cover songs, tapos lalo ko pang na-appreciate yung boss ko. Kasi mas feel ko yung, ewan ko, yung kanta talaga ng Stick Figures, parang feeling ko para sa akin din yung mga timbre niya. So, yun. Hindi siya pambiritan Hindi siya pambiritan. Kasi, pero ang ganda ng meaning. yes, exactly. Kasi hindi naman ako bumibirit, kaya ako laging hindi na nanalo sa mga singing contest. You just kasi, really love music. Oo, hinahanap ko dati yung parang hindi ma-feel, listen. kailangan ko ma-feel yung sarili ko. At dun sa music na pinapakinggan ni Jolo palagi, nung tinasting kong lapatan or itasting kong kantahin yung kinakanta niya, dun ko na feel na parang feeling ko ganito lang dapat yung timbre ko, para lang ako nagkikwento. That's Parang cool. ganun. So, yun. Dun ko siya mas na-appreciate. Nagbigayan talaga kayo no? Kumbaga, may influence si ate mo sa'yo, si ate mo, in-influencehan mo din. Joel, ang galing, feeling ko din. full circle siya no? Na hindi naman, kumbaga, si ate mo, nakita mo lang siya kumakanta, so you feel that there's music in you din, kaso napunta ka sa rap, ngayon, habang si ate mo is kumakanta ng isang linggong pag-ibig dun sa tabi, ikaw nagra-rap ka, tapos nakita ni ate mo yung songs na pinapakinggan mo, then you find your soft spot din sa music ni Jolo. Alam mo, That's very nakakatawa dito. Ang unang kanta nga ni Jolo, hindi rap din talaga eh. Ang una niyang Ay, oo, kanta dati niyan, nakakatawa. Crazy for You. Crazy for you. Kasi video Sa okay nga Sunday kami, morning di pa ba? ako dati. Ano kami? Backstreet Boys, pare. Hindi, Hindi naman. Kumbaga, video okay nga kami Oo, sa bahay, pala, di ba? So hindi pa namin alam yung rap na sa video okay, hindi pa namin hinahanap sa songbook. Mm-mm. Ang hinahanap na lagi, Crazy for You, Hawak Kamay, Yung tsaka... mga kitchinadal ang alam ko. Yun nga, yung- Wag na wag mo sasabihin. Yan, yung mga ganun. Yung pala, tol, bata pa lang kami. Kumbaga, di ba, mga video okay lover, yung mga Nasa bahay. family, Mm. kahit mga occasions, ganyan. Pinagtitripan na ako dati. Pinakakanta Kasi mahilig ka na. ako kumanta. Oo. Ang tanda ako, pinagtitripan nila ako sa kantang Wag na Wag Mo Sasabihin. Kasi parang ang yabang-yabang ko pa nun eh. Tapos parang hindi ako natingin sa lyrics. Kumbaga, natalikod pa ako para masabing ang galing ko. Oh, memorize mo yung Naalala ko kanta, yun. no? Tapos yun, hanggang nakilala ko ang rap. Sarap na ako nag-stick ako sa kitchenadel. Pero, No hate naman, kumbaga. oo naman. Kumbaga, mas Hindi naman tumulang- bagay sa Ano akin, lang, nadagdagan Okay, lang. yeah. Oh, kumbaga, kagaya ni Manel, na nakita mo yung soft spot mo for music. Oo, napunta ka sa rap music. It's very cool. Now, nabanggit niyo rin kanina na okay, sa pamilya nyo, mahilig lahat talaga sa music. Sa video okay, lalo na sa video okay. Video okay. Kumusta naman yung naging suporta sa inyo bilang minsan kasi pagka sa pamilya may isa lang na nagmo-music, sabay medyo yung iba sumasakit yung ulo kasi ang daming comments na walang diyan, wala mo natin sa music. totoo. Tingnan mo ngayon, kayong dalawa kayong magkapatid, yung nagsama sa music. How was the support of your family naman pagdating sa karera niyo sa musika? Sa amin, ang swerte lang din talaga namin sa aming parents at sa family. Dahil nga, ganun na mahilig din sila sa music. Parang, ewan ko, swerte na lang kasi wala talaga kaming naranasan na yung parang Hindi sila pipigilan kami na na wag kayong Full support. full support Full sila at support. sila pa nga mismo yung magpupush namin na go kayo. Tapos pag may mali akong kanta, talagang Ginijudge binabash niya. din nila ako ng kinikritik din nila ako na para ka dyang para kang hinahabol dyan. Dapat ganito ka lang, kalmahan mo lang pag nakanta ka. So, from the start talaga, parang since day one talagang todo-todo na. Kasi before Support, Jolo and Manel, naalala ko, talagang full support sila sa music. Lalo na sa'yo kasi Oo. lumalaban siya. Oo, Tapos halimbawa, naalala ko, nung parang fiesta ba yun? Tapos parang may booth na kakanta ka, tapos gagawa ng CD. Tanda mo yun? Yung gagawa ng CD? Yung kakanta ka, tapos bilang may CD. Okay. Tapos recorded ka. yeah, Tanda mo alam ko yan, alam ko Kasi yan. nasa akin yung Yeah, CD, yeah, nasa yeah. kwarto ko. Ayun na nga, yun, Oo, nandun pa. nandun, Sige nakita nga. ko eh. Tapos yun. Kumbaga, doon pa lang makikita na suporta talaga yung parents namin. Tapos naalala ko din, nung first time namin na magpo-perform sa local event, sa Battle of the G's, sila yung naghatid sa amin, tapos nagstay sila sa labas. Pinakinggan nila, tapos video nila yung naririnig nila. Tapos yun, doon pa lang, makita mo na Yeah. supportive sila. At very hanggang nice. ngayon, Love at you hanggang guys. ngayon. Oo, hanggang ngayon. Shout out Ayan, sa full parents support. ng Jolo and Manelo. Actually, I think it's one of the most important thing na lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang. Mm. Oh, yung maliliit na struggles na
na kakaharapin ng mga ganong klase ng situation, nag-uumpisa minsan sa sa household Yup. na yun sila agad yung pumipigil. But unlike you guys, full support na sila umpisa pa lang. That's very nice. That's very nice. And isa pa din, when it comes naman, syempre sa music, syempre may mga kasabihan na walang pera, Pera, sa oo music, naman. bla bla Oo, bla. May ganung protection din silang mindset. Yeah, meron din naman silang binabalanse rin naman nila dahil syempre tumatanda rin naman kami, tayo na lagi lang din sila nag-remind ng yung music is Parang parang secondary sinasabi parang nila. Ganun. inaano nila na maggawa pa ng iba pang bagay na magbibigay sa'yo ng Ng in the income, future, ng ng income in the pang-survival, future, ano pang-survive. Pero, yun nga, every time naman na may performance kami, ganun pa rin. Basta lagi lang support. silang reminder lang. Pero hindi sila nagpigil, never silang magsabi sa'yo na ito ang gawin mo, yan ang gawin mo. Hindi. Lagi kami may Reminder free will na gumawa ng sarili naming desisyon, pero andun lang lagi sila para i-remind or And tapikin support. kami pag sobrang, kung baga hindi siya good. Pero, so far naman, good naman lahat ng Saka sa lahat ng bagay na decisions. ginagawa namin, supporta sila. So, I actually, love you guys. sobrang solid ng mga ganun, ng mga ganung klase ng parents. And actually, meron din akong gustong balikan sa sinabi nyo kanina eh. Nung pag may mga point na ni-extend sa inyo yung parents nyo. Say for example sa pagkanta. I think that's very important din eh. I feel like the very reason why they say those things is dahil ayaw nila kayong ayaw nilang mangyari yun sa harap ng ibang tao. Kumbaga sa kanila pa lang kung Yeah. nakikita na nila. Critic na yun. O ikikritik na nila in the sense na okay, I want you to be perfect pag nandun ka na kasi. So pupunahin ko na yan para maayos na natin sa ganitong point. Tsaka, minsan sa totoo lang din yung mga pag ganun nila, feeling ko parang training din siya kasi syempre sa mga tao na nasa paligid, syempre kung haharap ka sa maraming tao, expect mo na may mga gugusto o lalo na may aayaw din talaga sa'yo kahit goods ka naman as a person. So parang feeling ko naging training din yung ma-take- kikritik nila na para na ma-take yun, no? namin Kaya mong siya ng i-take ng kahit hindi na ano, yeah. talaga pag sa ibang tao nang galing. Hindi namin siya Hindi sasakit yung damdamin yes. mo kasi parang sanay ka na. Yes. Oo, narinig mo na sa... Yes. So, parang saktan Di ba, usually ang mga tao parang naka-defense position pag Lagi. every time na ina-attack, di ba? So parang tinetrain kami, feeling ko lang, na tinetrain kami na every time na may a-attack sa amin ng ganun, parang hindi kami laging defensive or defense position kami. Lagi kaming pag ganun. Sige, yakapin Come at namin me. yan. Come at me. Yakapin namin kung ano man yung Yakapin mga sasabihin. basher ba? Yes, para kasi hindi naman, alam mo yun, parang, ano siya minsan may point din naman yung sasabihin sa'yo ng iba. So, hindi sa amin tuloy mabigat pag may mga ganong may ganong mga sasabihin yung mga tao. So, naalala ko kasi dati nung first likahawit ko ata yun sa, kung likahawit yun, basta sa sa convention center, pumiyok ako. Hindi, ano yun. Basta After kung ano pandemic, man, after kung ano man yun. pandemic. Basta pumiyok ako at sobra akong nafe-feel bad kasi nga, sobrang kabado ako eh. First time ko ng malaking stage eh. Crowded So parang, dahil nga ganun, tinrain kami ng parents namin na ganyan-ganyan, parang hindi, mabigat sa akin na nagka-ganun yung performance ko nun. Pero, hindi ko siya na-take as personal na parang ayok, tumigil na ako sa music, ganun. So parang, madali sa akin tanggapin na nagkamali ako. Parang ganun. Na parang kumbaga if it's an attack or if it's a mistake, you don't look it as something that bad. Kumbaga it's always an opportunity. Yeah. Kasi totoo yung sinasabi niyo, every time na may mga sasabihin ng tao, I feel like ako naniniwala ako na pwede kang may matutunan sa sasabihin nila eh. Maybe walang sense yung sinabi nila, di nalaman mo na kapag sinabi itong ganitong bagay sa tao, there's no sense. It's still a learning, di ba? Additional pa din siya. And at the same time, I think yung point ni Manel kanina is yung may matututunan ka din naman sa kanila kasi mayroon din sila mga points. Yeah. Most of the time, meron din naman talaga tayo mga hindi nakikita about ourselves. Pagkapatid kayo, kundi dahil ayan, suportado kayo ng parents nyo at nagkaroon talaga kayo ng band beyond music.
'Diba? Bago pa magkaroon ng music. Now, I wanna go a little bit, let's take a little bit of a leap. Punta naman tayo sa scene noong una kayo nag-start, guys. Naalala ko, nung interview ko si Jolo, you guys started at the Battle of the G's. Merong isang organizer na nag-invite sa inyo, nagbigay sa inyo ng stage. From Manel's point of view naman, anong meron nung very moment na yan? Sinuportahan kayo ng parents nyo, andun sila sa labas. What else happened in there? Para din siyang, kasi naman, nung sa school naman kasi, talagang active naman na kami sa mga extracurricular activities. It's true. College days, there was a time, magkasama tayo nag-perform, Oo, di ba? Totoo. Oo. So, parang elementary pa lang, kahit hindi pa kami nag-aaral nun, pinapasabak na kami sa mga, dance lesson, ganyan, yung mga recital ng kung ano man. So, nung in-invite kami doon, halo-halong, excited ako. Kung ako, sa point of view, excited ako dahil parang kakaiba to, bagong experience, bagong crowd. Bagong environment. Pero ang nasa isip ko noon, para lang din to magpe-perform sa school. Maalala kung ano yung pinakang naging performance ko noon, pero ang alam ko lang ay nag-e-enjoy ako at nag-e-enjoy din feeling ko ikaw. Ikaw feeling ko, hindi mo naman, first time mo bang mag-perform nun ng maraming tao? Or sa school din naman nag-aano ka rin? nag-aano ako, pero iba yung feeling doon. Pero hindi ako nagpa-perform. Yung first time ko. Kitchenadal ka pa nun. Tapos na ako doon. Tapos ka na sa Kitchenadal. That's cool. So, kasi, I wanna understand, kasi ikaw, Manel, you've been into a lot of places na right now, lalo ngayon. Naging social media influencer ka. You've been into a lot of podcasts, well-known podcast out there. Kung ikukumpara mo, kung maikukumpara mo yung scene dito sa atin, dun sa scene ng mga naranasan mo outside Quezon, what's the difference? Sobrang parehas lang talaga ang masasabi ko. As in, halos parehas ng ginagawa ng routine. Ang pinakakaibahan lang sa pinaka-honest, yung fire ng mga tao. So, Okay. doon sa scene sa outside Quezon, sobra silang nagpa-fire talaga, parang full-time silang artist. Unlike dito sa Quezon na ngayong moment na to artist ako, mamaya may work akong iba na makikita. Kasi maliit lang tayo, kasi nga gets ko naman kung bakit ganun eh. Kasi nga hindi naman tayo pa na Strong yung, hindi pa strong yung music at local the same community. time, parang medyo may mga, hindi katulad dun, malaking population eh. So sa ibang scene, talagang same routine, may mga ganito silang segment, meron silang kung paano sila mag-practice, kung paano sila, halos same. Ang kaibahan lang, fire, yung sa loob ba, yung parang meron talaga silang sobrang strictly aim sila dun sa goal nila. Kasi nga, nararanasan na ng Manila na dun talaga, dun talaga yung base nung parang nag-click na songs. Meron doon mga iba't ibang circle na connections, I see. mga network na talagang same energy na strictly aim na gusto kong tumagos. Yung term nila tumagos. So dito sa atin, may mga ganong fire, pero karamihan talaga parang sobrang appreciative natin. Doon maraming mayayabang in a good way naman. Yung parang Mga confident talaga. dito parang support sila sa kahit anong klase ng music. Parang nagbe-babyhan. Yung parang ganon. Which is wala namang mali. Okay naman yun. Kaso nga lang, yun yung pinakang pagkakaiba nung energy or nung environment. That's true. I think lalo na siguro before. Kasi yun na nga, ang central ng pagsabog ng music, bands, mga ganyan, mga musicians, is nasa dun talaga. Nasa kamay nilaan no? Yeah. So, kapag dun ka nag-start, kahit halimbawa, may isang banda dito sa Quezon na nag-umpisa at meron siyang kasabay na nandun sa Maynila. Yeah. Yung difference ng kagaya ng sinasabi mo na dahil kasi nandun, nakikita na nila Kumbaga, yung inspirasyon nila sapat na Nasa sapat harap nandun. na nila din And at the same talaga. time, parang sobrang abot kamay nila kasi nandun sila. Totoo. So, kumpara sa atin na sobrang layo natin, Yeah. parang mas meron sila dong mas mataas yung Totoo din. yung parang feel nila mas mataas yung chances nila doon. Yes. So, Totoo. mas sila, mas gusto nilang ipagpatuloy. Kasi makikita mo doon na, as in, halos same nga lang ng routine . Like,
sa circle, kunwari, circle ng mga rapper dito sa atin, same lang din ang vibe do sa circle ng mga rapper sa Manila. Ang kaibahan nga lang, yun nga, tama yung sinabi mo, mas confident sila. So nakikita mo kung sino yung, para siyang may ranking. Oo. So kunwari, hindi ka ballin ngayon, yung name mo. Okay lang yun, parang nasa likod ka lang, pero hindi ka tumitigil, parang nai-inspire ka kasi sobrang lapit lang, parang nandyan lang sila ganun kalapit. Ganun lang kalapit yung mga ballin na name. So pwede mo silang appearance, so mararamdaman mo na yung energy na ganun pala pag maging star, ganun pala pag ballin yung pangalan mo. So ikaw, na bilang nandun ka, dahil nasa Manila ka, nakikita mo yun, talagang yung energy mo din, kailangan ko siyang higitan. Kasi nga, kaya nga malapit siya na ako eh. parang, Malapit na ako eh. kaya nga siya parang mayabang in a good way. Parang niyayabangan mo siya sa loob mo na, kaya ko yan eh. Kasi kung dito sa Quezon Province, yung music natin, yung, ano natin, is parang same ng, tawag dito, di naman sa marami talaga magagaling sa Quezon Province. Kung i-compare ko dito sa, How do you say it ano, from your past interview? Mga gold, ay, ano? ang mga gold ay nasa South. Yeah. Totoo Yeah, naman yeah. talaga kasi kung i-compare ko bilang syempre mahilig din ako mag-critic kahit di naman nila ako tinatanong sa isip ko lagi akong pag nakakinig ako ng music na ballin. Ina-analyze ko bakit kaya siya naging click, bakit kaya siya nag-trending, bakit siya tumagos. Pas i-compare ko dito sa music ng Quezon, mas magaling yung lyrics nito, mas maganda yung arrangement ng songs pero Pero wala hindi siyang nag-hit, no? hindi nag-hit. So maraming factors talaga. So, iba rin talaga kapag ka malaki yung maging network mo sa music. Oh, I think that's something else na yun na nga matututunan namin sa iyo from you kasi given na actually nakakatuwa eh every time that we're seeing you being there tapos alam namin na taga dito ka kumbaga you're from here so ikaw yung mas abot namin compare sa mga nandun kumbaga extension ka namin representative representative natin yan and we're very glad that kapag kami ganitong klase ng chance na-extend mo sa amin yung mga learnings mo from there. So that's a very good point I think na kaya sila ganun ka-confident yung mga nandun. Kasi it feels like abot kamay na nila talaga yung spotlight there. Na compare dito sa atin na sobrang layo. But here's the thing, what can you say naman about the fact na kasi ngayon ang bilis na social media is the king of marketing na ngayon eh. Which everybody could do it. Yeah. As ikaw din nagkaroon ka din ng chance or nandun ka sa part ngayon na you're being an influencer sa social media. Ano naman yung mga learnings mo from that ground na pwede mong i-extend na pwedeng mapakinabangan naman ng mga musicians right now. Right. So sa totoong buhay talaga dahil nga ganun na kagrabe yung social media ngayon. Ang tangi ko lang masasabi at na-experience ko na nandun, kahit nasaan ka pang lupalop, basta masipag kang gumawa. Parang i-take natin yung music as content creating. So, regardless kung may makinig sa'yo or what, lagi ka lang mag-upload ng kanta mo. Kahit nga, let's say, gawa ka ng kanta, hindi mo upload sa Spotify or kahit sa music platform, gumawa ka ng content out of it, tapos lagi mo siyang ginagawa, routinable. Para siyang, the more na gumawa ka, the more chances na mag-click ka, the more na tatagos ka. Lalo na pag yun nga, bago pa lang, kasi syempre pag nandito tayo, yung algorithm din ng social media, nag-iiba siya. So, ang pinakang technique lang na nakita ko at na-experience ko ay upload everyday. Kung kaya mo nga mag-upload ng 3 beses, more than 3 times sa isang araw nang about sa music mo lang, gawin mo lang ng gawin. At consistency lang. Kasi, pag may nag-hit doon, ang dali na ng communication na lalapit sa'yo yung mga ibang mga labels, sila na yung kusang lalapit sa'yo basta makita lang ng, let's say sa Facebook, yung algorithm ng Facebook, makita lang ni Facebook na lagi ka nag-upload, kahit ano pa yung ina-upload mo, i-up ka niya talaga sa mga newsfeed nila. So, lagi ka lang mag-upload. Yun lang. Upload ka lang. That's cool. Now, yun na nga, totoo yan. Sobrang totoo yan. Kumbaga, ititrain mo yung algorithm mo. Ititrain mo si Meta. Kasi si Facebook. AI na yung gumagawa ng algorithm So, pag nakita ni Meta na masipag ka mag-upload, para kang bibigyan ng chance ni Meta na, okay, sige, dahil lagi ka nag-upload, dito ka sa kategory na to, lagi kang nasa taas. Lalo na pag mga bagong Facebook pages, doon mas magandang mag-start. Pag lalong, like, 0 pa followers mo, upload ka everyday, magugulat ka, basta may mag-hit lang ng isa. Parang ganun. So, sa music, pagka nag-hit yung song mo, isang technique din na naisip ko, na feeling ko pa to, upload ka ng upload, gawa ng content or ng music. Nag-click yung isang music mo, dun ka, pag nag-click yun,
or nag-hit siya, nag-trending, saka mo siya i-upload sa music platform. Oh. Para, kasi may gastos din eh. Pagka, kapag mag-upload ka sa mga music platform, di ba? Pero kung kaya naman ang finance mo, edi mas maganda i-upload mo na sa lahat. Pero ako kasi, mas magandang upload ka ng upload ng hindi mo na music platform. Pag nag-hit, upload mo sa music Tas platform, tsaka, saka mo... Para kang may post-promotion ka. Oo. I'm sorry, pre-promotion pala. Tsaka parang makikita mo din doon kung ano yung parang pinakang tamang genre para sa'yo, na gusto ng mga tao. Oh, so para siyang trial and error Yes, thing. yes. That's cool, that's cool. Now, ito kasi, I think ito nararanasan na to o nasa loob sila ngayon. Maraming musicians ang nasa loob ngayon ng ganitong klase ng dilema. Between, kasi especially siguro yung mga tito musicians natin dyan, mga tito musicians natin, na nasanay na nung era ng mga idol nila, hindi yung mga idol nila na yun, hindi masyadong showy sa social media. Hindi sila fino-force ng industry na gumawa ng mga contents and things. Now, I wanna ask this to Jolo naman. Pare, do you see your band naman doing such a thing din? Especially kasi ako nandun ako sa part na gusto ko lagi gusto ko maangas kami sa bilang isang musician, gusto namin may standard kami na ganito na di tayo sasayaw. Basta di tayo sasayaw, mga things like that. May Pero branding may branding tayo. But the thing is, sometimes, yun na nga, yung industry requires you to do such thing. Anything that you could think of, as long as you're visible in there. Nandun din ba sa plano ang Jolo and Manel, on your perspective pare, nandun din ba ang Jolo and Manel into doing such a thing? Oo, ng mga contents. Oo, mga ng contents, TikToks, mga ganan. ganyan. Oo, actually, naka-line up din sa akin. Naka-line up. Oo, Hindi siya kung ano naging yung mga dilemma contents. sa'yo? Bago ka Hindi, nag-decide? Kasi, kumbaga, bilang nag-observe sa social media, dami ko nakikita na, para bang feeling ko, magandang marketing is mag-TikTok, magawa ng mga contents. So, para bang, parang, gagawa ka ng mga specific contents. So, parang, siya, kaya nawawala ako. Nawawala ako bigla. Marketing talaga siya no? Oo, Nandun na Kasi parang, magiging... Sabi nga nila, random content pa nga yung magte-trending eh. Oo. Oo. Kasi ang papanoorin ng tao, yung nakaka-relate sila eh. Yun, relatable contents. No? Oo. Parang maabot ka nila. So parang, ginagawa rin pala nito. Yes, Kung ano yung exactly. ginagawa ko sa bahay, parang hindi pala siya iba, parang tao din pala siya. Yeah. So, pag okay. makikita ka ng contents ng iba, kasi mapapanood mo, halimbawa, mga artista, mga sikat. So, pag makikita mo yung routine nila, tas parang, ginagawa ko din yun So, parang same kami ng hobby. So, parang magkakaroon ka din ng... Connections. Oo, tsaka papanood mo yung tao. video. Oo. So, ganun din sa band namin na, halimbawa, ganun din yung same content. So, parang yung iba na nagdo-look up sa band namin, Ma-feel nila na manonood Okay. siya ng video. So, That's true. And at the same time, para siyang, tawag dito, konting budget lang kailangan mo So to do contents. Unlike before na, yun na nga, I think that's the difference. Na kung before, yung mga tito artists natin before, na hindi man sila nagti-TikTok noon, pero they spend so much in marketing naman. Kumbaga nakatago lang sila, hindi sila showy, pero there are marketing arms na ginagastusan nila to push their music. Now, I think it's an advantage na meron tayong ganitong klase ng platform. Na okay, magko-content tayo, pwede natin itong gawin ng tayo-tayo lang, hindi tayo gagastos ng marami. Kailangan lang natin mag-effort. Totoo. Ano? Kasi rin ang isa ko ding nakita nung nandun ako sa Manila, meron din talaga na mga artist na kaya sobrang nag-hit sila kasi may budget sila. Sabi nga nila, kailangan mo daw ng malaking budget kung gusto mo talagang mag-hit song. Pero na-realize ko, nung ina-analyze ko, hindi rin Mas maganda nga na independent ka, yung mag-start ka nang wala kang kahit na yung hindi ka ganun kalaki yung gastos mo. Pero may advantage din talaga pag may pera ka. Kasi makaka-produce ka ng mas quality na contents or quality songs dahil binasusan mo yung production mo. Pero kung iisipin lang din, kaya siyang gawin ng tiyaga lang ba? At consistency. So, kaya ang like ko nga sinasuggest, gaya nga na sinabi ko kanina, lagi lang mag-upload at lagi lang gumawa. May makinig man o wala, it's so good. Para sa'yo din naman yun Win-win naman sa'yo. At least alam mo sa sarili mong
parang nagawa ko to. Meron pala akong ganitong klase ng kanta, di ba? So, Kaya din i-add ko lang. Kaya din hindi pa masyado nag-upload sa page ni Jolo and Manel kasi mas maganda na consistent yung Sunod-sunod magiging. din, no? Mm. Kaya ngayon nasa ipon stage yung Oh. parang ginagawa That's true. ko. Actually, we can relate. Kasi kami, nag-i-start na rin kami. Gumawa kami ng Instagram page. Ang ganda, napanood ko. Boss kami ng bote ng ano, sa cymbals. Ang kulit. Pero just yung idea ni pare na mas maganda kasing iniipon eh. I think lalo sa TikTok. Kaya kami hindi pa kami gumagawa ng TikTok page kasi kokonti pa yung yung pang-upload. Oo, mas maganda kasi Oo. araw-araw. Na sunod-sunod kaso ano. ang hirap naman kasi pag bandang ka nga. Oo. Tapos, hirap naman gagawa kayo content sama-sama, di ba? So, kaya ang better, ipunin mo muna. Oo, Totoo. actually, tagal doon nag-iipon, puno na yung yung phone ko, memory. Pero Kaya kung solo iipon ba? artist ka naman, sa Ayun, mga mas nakikinig, no, na kuwari solo artist ka, mas malaki yung advantage mo kasi mas the more na solo ka, the more na mas madali mong mabubuhat yung sarili mo, mas mabilis. Kasi pag marami ka, dami mong i-consider, di ba? Aha. Pag solo ka, mas mabilis kang pwedeng tumagos. That's true. Now, right now, ang mga ka-Destiny, ang pinag-uusapan natin right now is actually music marketing na to. So, it's really helpful for everybody who's starting to do music. Actually, kahit hindi sa music eh. If you wanna have a career online, this could be useful din. Itong mga naririnig natin from Jolo and Manel, especially Manel, which nagkaroon na ng experience about being in there sa pedestal na yon. So we are actually learning a lot of things from the both of them. But right now, i-break muna natin ng kaunti ng ating usapan. It's now 6:35 PM oras natin yan sa buong Pilipinas. Sa ating pagbabalik, kakakwentuhin pa natin ng Jolo and Manel. Marami pa tayong gustong itanong at malaman sa kanila. Ako po si Jiro, kami 96.7 Destiny Radio. Magbabalik kami. Diyan lang po kayo. Kumbaga, kaya na nilang mag-promote from there. But right now, given the idea na pwede ka na nga din talaga mag-promote kahit nasaan kang lupalop ng mundo, as long as you have an internet and social media and consistency, as we wanted to push it, kaya mo na din eh. So I think that gives us an idea, yung mga taga dito, yung mga musicians dito sa atin, na achievable, pwede mo na rin ma-achieve. Yes. As long as you have those kinds of things in you, consistent ka na lahat, Yeah. ang mga ganon. Meron nga akong example kung kilala nyo si Raymark. Yung Oo, nagigitara, diba? si Raymark, si No Phil. So, si Oo. Raymark, kaya ko siya na example. Siyempre, nakita ko siya nang hindi pa siya si Raymark sa social media. So, si Raymark siya na gitarista ng Mahika. So, nakita ko may confidence siya, pero hindi pa siya ganun hindi pa siya ganun ka-confident. Like, normal lang na nagigitara siya, magaling siya mag-gitara, mag-lead guitar, siya yun. Pero nung nagkaroon siya ng engagement, sa social media, talaga nag-hit siya tsaka consistent upload siya. So, nag-hit siya ng nag-hit. Oo. Naturally, nagkaroon siya ng self-confidence lalo. At kung makikita nyo siya ngayon sa personal, mapapaibig ka ng, ayos yung forma mo ngayon Nagkaroon talaga ng adapt no? Yes, nagkaroon siya ng development sa sarili niya na mas lalo niyang confident siya sa pagtugtog ngayon sa gitara. Minsan, pag natugtog na nga siya, pag binibiro siya ng nagme-make face, di ba siya? Oo. So, pag binibiro siya ng ganun, talagang nasa slay niya Confident na siyang gawin yun diba? no? Yes. So, Sa kaya, stage. parang ganun lang din. So, parang yung engagement, yung mga views, parang din siya, parang same lang din nung sinabi natin kanina na yung artist sa Manila na parang nare-reach na nila halos yung nasa harap na nila yung gusto nilang gawin, di ba? That's So, parang ganun pag may engagement ka, na madaming nanonood sa'yo, nabuboost yung confidence mo lalo, mas naturally kang nag-aayos ng sarili mo. So, yun. Nagkakaroon ng magic sa loob mo. It's more like a practice no? Parang, kasi ganun din ang nangyayari. Kung imagine, pag sa live performances, meron kang 7,000 tao sa harapan mo. Pag sa social media ka nag-upload, mas marami pa yung pwede mong ma-reach no? I think meron siya mga videos that reaches millions di ba? So that's really something na imagine, mapapunta sa sa idea mo na napanood pala to ng 2 milyong tao. Yeah. Di ba? So marami pa lang nakakakilala sa akin. Yeah. So you're gonna be conscious at the point na you wanna look good. Gusto mo presentable ka, things like that. So, mabuboost yung Mabuboost yung confidence mo. Yeah. Diba? So I think that's really something. Kapag ka napapractice natin yun na tayong mga taga dito,
as musicians. Na kanina, di ba, inisip natin na it's a dilemma, yung mga idol namin dati, hindi naman nagagaganito eh. Di ba? Pero I think it's if we're gonna look at the bright side, ayun na nga, kagaya ng ini-explain mo, napapractice tayo, napapractice yung confidence natin. And it helps us kapag haharap tayo sa tao, sa personal. Di ba? Tsaka minsan nga din naiisip ko sa atin dito sa Quezon, yung pag artist ka, kailangan talaga meron kang pwesto eh. Parang more like meron kang character. Na parang pinoportray in a way. Pero yung character mo dun sa eksena, parang meron ka dapat dun na pag sinabing ganitong klaseng tao, ikaw yun. So, dito sa atin, kailangan din nating somehow ma-practice din. Kasi nga, sabi ko nga, let's say ngayong gabing to artist ka, magpa-perform ka ng hip-hop ng song mo dito sa event na to. Pero after nun, magluluto ka ng, kuwari, ang work mo is magluluto, cook ka, or something like that. Wala namang problema dun. Pero, ang maganda lang talaga, yung kaibahan kasi nang nakita ko sa Manila nga, para talagang sobrang character nila kahit sa labas o kung saan man sila nandun, laging in character sila. Parang nililive nila yung character na nakikita nila dun sa sarili nila. At na-feeling ko, yun din yung parang somehow kulang sa atin na, may magpa-perform sa atin ng hip-hop na naka-chinelas. Pwede namang magsapatos, di ba? Para nga ma-feel mo lalo kasi the more na maganda yung suot mo, the more na confident ka. The Totoo more yan. na mai-embrace Totoo yan. mo yung character mo na rapper ako. Di ba? So, mas better talaga na sa maliliit na habit na mga ganong mga bagay na pa-practice natin para mas lalo tayong paniwalaan o pakinggan ng mga tao. That's true. Kumbaga, you have to believe it first before others believe in you. Yeah. Kumbaga, meron kang image na gustong i-portray, you believe na ganun ka. Wari, Diba? youngsta na ka, Oh, di ba? youngsta na ka. Ganyan, mga grupo kayo, tapos mamaya, pag tapos naman ng performance mo, kumari, iba naman yung ginagawa mo na parang sobrang layo dun sa pagiging character mo, di ba? So, kailangan mo ding i-align din yung sarili mo sa ganun para talagang sagad yung pagiging artist at kung talagang gusto mong tumagos, parang ganun. That's true. So, yun yung isa sa mga bagay na minsan parang ang hirap-hirap itanim sa isip natin as an artist. Lalo dito sa atin. I think it's very important na napag-uusapan yung mga ganitong bagay. Kasi it's more like tested and proven. Yeah. Kumbaga may case study na yan. That's what works. And I think kung darating tayo sa point na maintindihan natin yun, and at the same time, susundan na rin talaga natin, maybe yun yung magiging susi. Para nga mas maging confident tayo about ourselves, and at the same time, tumagos kung gagamit tayo ng term. Yeah. Diba? Now, you guys, so I think Jolo in Manila is a band na, di ba? Oh. Banda siya na ngayon. Marami kayong musicians. Actually, let's mention them. Sino-sino nga ba yung mga musicians ng Jolo in Manila? So, ang musicians sa Jolo and Manel, sa drums, si Kuya Banong. So, member din siya ng One Banog. And Jay Mara. And marami siyang band. Band siya ng Quezon. Si Kuya Banong, yan ang MVP. Mismo. Then, si Abin Fold, si Kuya Kevs, yun yung synth keyboard namin, tsaka turntable. Then, Prince Limbo, ang pinakamalupit na gitarista. Oo, isa pa rin MVP, Guitarist ano? namin yan. Then, si Sija, si Cedric Laude. Marami ring bands yan. Gitarista Meron din siyang namin. front act Monarchy din siya. frontman din siya. Sa Frontman Monarchy. pala. Front act. Mali. Oh. Then, si Jason Kasidsid, yan, keyboardista. Tsaka Member bassista din. rin. Ano pala, bassista. Sorry, Sobrang bassista. daming kasing Oo, alam nilang mga instruments, sobrang daming nakakalito talent. rin eh. Yeah. Then, si Lalo, Ang keyboard. keyboard. Yeah. Then, Sino pa ba? kami nalilimutan ako. Jolo and Manel. Okay, tama ba? Si Prince, si Sija, Sija, si Lalo. si Lalo, si Kevin, si Kuya Banong, si Jason, Jolo, and Manel. Yan. Tama. Yan ang bandmates ng Jolo in Manila. Now, Shoutout sa kanila. shoutout po sa inyo. Good luck pala sa gig nila bukas. Meron silang gig Sa Tarlac. sa Tarlac. Jay Mara and Juan Banog. Ayan, good luck. Good luck sa inyo. Good luck sa bandmates ng Jolo in Manel. And actually, ito na, isa pa din sa gusto kong malaman is that how are you guys preparing na? Kasi meron kayong paparating na gig na sobrang dami na nag-aabang. It's gonna be one of the biggest stage na meron tayo dito. It's gonna be your performance at Likawit Music Festival. Oh, It's coming April. April 24.
Anong preparations naman ng Jolo and Manel para sa event na to? Kasi, 'di ba, alam naman natin, it's gonna be the last echo na. Kaya nga. Oh, last last hura na ng Likhawit Festival. Bali ngayon, actually nilulook forward na namin na talagang mag-perform dun sa Likhawit. So ngayon, nagpapasahan na kami ng ideas, nagpapasahan ng kung anong kanta ang ipa-perform namin. Then, yun, ngayon, nasa brainstorming stage. Then, talagang... Ini-schedule din namin Oo. na ngayon. Kasi since nasa Manila nga ako, medyo mahirap nga yung pag-anuhan namin ng Rehearsal. rehearsals. Oo. Pero meron kaming pinag-uusapan namin na dapat by April, parang every week nga ba? Na parang Oo, na dapat dapat. meron kaming rehearsal. regular Kasi rehearsals. Yep. babaguhin namin lahat ng areglo ng mga songs. Kasi all these years na, kasi parang sa totoo lang medyo nag-pause din sa Mahawang Jolo and Manel. Pero hindi kami tumitigil na mag-ano. Pero kumbaga hindi kami masyado lumalabas ngayon unlike before na kasi nandito ako palagi nun. Kasi ngayon, ang dami nang kailangan i-consider pag kukuha ng gig. Parang kailangan available pa to, si ganyan-ganyan. Kasi lalo na yung mga bandmates din namin, meron din mga Mga iba't ibang ibang klase. bandmates. Yes, Oo. mga iba-iba silang mga band. So, minsan nagkakasabay yung mga gig. So, mga, kumbaga, itong Likhawit, para talagang, dito kami talaga okay, ito sa atin to Oo. No excuses. No excuses to Likhawit to. excuses to, guys. Talagang stick tayo dito. So, nandun kami pa lang sa stage na parang kami kung paano kami magre-rehearse ng consistent. So, sa pag-uusap namin. Pero so far, ayun naman, medyo may progress naman. Abangan nyo guys ang performance namin sa Likhawit, The Yeah. Last Echo. Yeah, and idagdag ko lang din yung Likhawit na isa din talaga na inaabangan din namin personally. Kahit ako na lang, personally ko, na inaabangan ko talaga tong Likhawit kasi gusto kong ilang Likhawit stages na na-performan ko. Alam ko sa sarili kong ginagawa ko yung best ko to perform. Pero this time, before may mga lapses ako na, dapat pala ganito yung ginawa ko. Dapat pala ganyan. Dapat hindi ako ganito, ganyan. Pero this time, dahil feeling ko naman mayroon na akong sapat na experience para maipakita kung paano talaga mag-perform ako, like as Manel, na parang feeling ko mas confident ako this time. Kasi dati, sobrang conscious pa ako pag nagkakanta na, pagtataas na yung tono siya. Kasi conscious ako kung paano ko siya i-deliver, babagsak. Pero this time, dahil sa mga na-experience ko nga, kung nasa naman akong lugar, tapos yung mga nakasama kong mga tao, feeling ko, equip ako this time na mas mapakita pa kung ano ba dapat yung dati ko pang pinakita. Oo. So parang Oo. bawi ko siya for Bahawi. myself. Best. Mm-mm. Bigyan mo Na na yung parang, best. at sakto siya kasi nakalagay last echo So parang alam ko sa sarili ko, Hindi mo na pwedeng palagpasin to. kailangan talagang mayabang na rin ako pagdating sa stage Parang in a good way naman Like, napakita ko kung paano talaga yung performance na talagang nilook forward ko noon pa lang. So, yun. So, kaya talagang sobrang solid ang Likhawit at excited ako sa mga mangyayari. So that's something to look forward to. Si Manel ay mas magiging Magiging Manel. magiging Manel. Yan ay Oo. Maneles na. Mas magiging Maneles na. Oo. Si Jolo naman, si Jolo. Jolowes na. Jolo's na. Oo. So, totoo. So, ibig sabihin, kasi hindi natin, kumbaga, ang hirap-hirap isang tabi. Yung idea na huling event na to ng Likhawit Festival And then merong mga kumbaga isa yung banda sa mga pinalad na mag-perform sa last event ng Likhawit Festival. So Grateful lang din namin. grateful and at the same time yun yung ibig sabihin hindi mo siya babasta-bastahin Oo naman. Diba? Oo naman. Hindi mo siya yung kumbaga you're gonna give your all this time. Kasi last na to Kumbaga huling hura na to Tsaka para kasing kasi hindi lahat bibigyan ng pagkakataong makaperform sa Likhawit stage. Isa pa yan. So parang dahil nabigyan kami ng tiwala, kahit na ganun nga yung progress ng Jolo and Manel nitong mga nakaraan na hindi kami masyado lumalabas, still, binigyan pa rin kami ng pagkakataon na i-show pa kung ano ba yung pwede naming mapakita at i-share namin yung talent namin sa maraming tao. So, yung fact lang na naniniwala yung Likhawit o yung pinakang nasa likod ng Likhawit, isang malaking na rin pleasure ba, isang malaking na sa amin yun, isang malaking opportunity at
anong tawag doon? Utang na loob. Karangalan. Parang karangalan. Ah. Oh my God. Yun, karangalan. Parang Pinoyenyo lang. Tao ba to? Ayop. Yun, karangalan sa amin. Kaya sobrang excited. At huwag nyo tong palagpasin talaga That's true. dahil That's hindi true. lang naman din Jolo and Manel ang magpe-perform, napakaraming artist at hindi pa nila nare-reveal kung sino pa ba ang Oo. mga magpe-perform. That's true. At feeling ko, since last echo to, talagang hindi rin magpapahuli ang likhawit kung Oo, sino kumbaga ang mga... bubuhos yung mga yan eh, Yes, no? Exactly. Oo. Lagi pa namang lagi pa namang may idea na sabi, you're only as good as your last performance. Yeah. So kung last mo na to, you do your all na no? I think that that goes for everybody sa lahat ng parte ng Likhawit Festival at hindi lang sa artist, ganun din sa ganun din sa production. At the same time, I think ganun din sa mga tao sa mga gustong umattend, guys. Imagine magiging parte kayo ng history ng huling event ng Likhawit Festival. Kumbaga, magme-memory yan sa iba't ibang tao. Masasabi niyo, nandiyan ako. Diba? Napanood ko si Jolo and Manel sa sa event na yan. Parang siyang, history siya. History talaga siya. History na siya. At tatatak na talaga siya sa history ng ng Quezon. Yes, Diba? exactly. So it's something na I think hindi niyo dapat palagpasin. Diba? Yes, Dalawang araw. Kailan nga ba ang Likhawit Music Festival? April 24. April 24 and 25. Oo, sa SM sa SM Yup, sa SM Open Parking. SM Open Parking. Oo. Nung kami nagkamali kasi. Yan niyo talaga 'to, no? Nung kami, hindi namin ma-imic na. Sa SM Parking. Yan na, nabaligtad na Yeah, ulit. yeah. Yeah, so mapaparod natin ng Jolo and Manel sa stage na yun. Aside from that, what else are we gonna look after Jolo and Manel? Ano, may mga music ba kayong pinaghahandaan? Mayroon na ba kayong mga pwedeng i-splok sa amin? Ano mga bagay na yan? Actually, ang Jolo and Manel ay magre-release ng track na siguro wala pang date pero tinatrabaho na namin yung music video ng Gandang Babae. Then after that, may mga plans pa din na mga contents and music na i-release. So, Sa totoo lang. i-follow niyo yung page namin, Yan. Jolo and Manel sa YouTube, Ditchy Forever Records and Jolo and Manel. Nandun yung mga updates. Sa And totoo lang, sobrang dami naming kanta. sa totoo. Pero Okay. naka-record na lahat. Oo, Release na lang, guys. problema. Pero tamang timing lang. Wala namang yan eh. Walang kanya-kanya No timeline. pressure. You can't rush greatness. Sabi Aha. niya. Yes, sir. Mismo yan. So Abangan marami, niyo yun, guys. yun na guys, narinig natin kay Jolo and Manel. Marami tayong kailangang abangan sa kanilang music. I know, intriga kayo, lalo na doon sa mga ngayon parang nakakita, nakapanood sa Jolo and Manel. Don't miss out yung performance nila sa Likhawit Music Festival. At para updated kayo guys, follow nyo sila sa Instagram at sa kanilang Facebook. And actually, I think si Jolo and Manel meron ding individual na na branding. So go, let's promote that na. Right. Sa akin, guys, search nyo ako pwede nyo akong i-check sa lahat ng social media accounts, 555 Nelma. At meron akong ilalabas na solo music ko ngayong month na to, bago matapos ang March. At andito nga pala ang aking workout na brand, 555 Pieces. So, follow niya rin siya. Search nyo lang din 555 PCS sa lahat ng social media accounts, IG or Facebook. Again, 555 Nelma, 555 Pieces. Walang iba, alam nyo na. Let's go. Yes, sir. Yun. So, sa i-follow nyo yung Ride the Food Hub, ang aking small business. So, meron niyang mga food bundles. So, kung naghahanap kayo ng panghanda, Masarap na panghanda. Yes, sir. Mura na, masarap pa. Yan, mismo. Thank you very much, guys. You know what, yun na nga, nabagit ko na kay Jolo to, ilang beses ko na kasing ini-invite. Oo. And I'm very grateful that finally it happened. Para nakasama na natin si Manel sa programa. At yun, totoo. Kung paano ko ina-expect ang magiging conversation, it really happened. Actually, bitin pa nga ako eh. If we can only extend, bukas ulit. Bukas ulit tayo. So I really appreciate you being here, both of you. Mas nakakatuwa sana kung kasama natin yung buong banda niyo, no? May marami pa naman makukulit doon. Maybe next time. But yeah, given na andito kayo parehas, I'm very grateful. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Anything else you would like to say bago tayo magpaalam? Ikaw muna. Ikaw muna. Ayun, maraming salamat sa Destiny Radio sa pag-invite sa amin, Jolo and Manel. Salamat sa mga nakikinig. Shoutout sa parents namin. Thank you guys for your support. Yeah.
Ayun. Sa akin, maraming salamat sa mga nanonood at maraming salamat, Jiro, sa pag-invite. Thank you so DJ much. Jiro, sobrang thank you. And sa Destiny Radio at sa Likhawit, maraming salamat. At magkita-kita tayo sa April 24 sa SM Parking Lot. Ayan. 555 na naman, walang iba. Alam nyo na, Jola and Manel, let's go. Yes sir, yes sir. Once again mga ka-Destiny, kasama natin ng Jolo and Manel sa ating programang Homegrown. People, this is your home, their stories on air. Ako po ang inyong nag-iisang rapper DJ in the town. My name is Jiro. Maraming salamat sa pagtutok at syempre sa lahat na nakigulo sa atin sa Facebook. Thank you very much po. Ayan. Ang dami pala nag-comments. Merong Playpal. Si Playpal Lani. Yan. Si John Carlos Mabulay Avenido. Shoutout po. Ayan si Kuya Mark ng Obehave. Yun, Ayan. shoutout sa inyo guys. Prince Limbo. Trisha Marie, may chika ko. Ayan. Ayan, si Daryl Villanueva, D2J, what's up? Yeah. Ayan, si Trisha, si Yuzette, NJ, at marami pang iba. Maraming salamat po. Ayan na, dalawa na lang pala, si Vincent at si Vincent ulit, si Vincent Pabon. Dalawa yung comment niya. Guys, maraming salamat sa lahat once again sa lahat ng tumutok sa atin sa Facebook, guys. We have witnessed and listened to the stories of music ng Jolo and Manel as well as ang kanilang buhay. Maraming salamat once again to this rap duo, rap sibling Jolo and Manel. Siyempre maraming salamat sa Likhawit Music Festival, sa Coffee Press. Kita-kits ulit tayo next week, Friday. May makakasama ulit tayo na artist dito sa ating programa. Until then, maraming salamat. Deuces. Destiny Radio. Destiny Radio. Destiny Radio.